Bagong lahat, luma muna. Merong mga streak sa NBA at kahit sa mga players ang posibleng maputol next season kapag hindi pa talagang malas na. Una dyan yung kay Anthony Davis versus Domantas Sabonis. Sa tagal nilang naglalaro sa NBA at ilang taon na rin naman sila magkasama sa West, 10 times pa lang sila nagtatapat at 10 beses din tinalo ni Sabonis si Anthony Davis. Parang sinabo na binanlawan pa ni Domantas. Below average pa nun si Domantas kapag naglalaro siya versus Anthony Davis pero 10-0 pa rin siya. Kaya parang mas okay pa dati na di na palaroin sa AD dahil nga lagi nang matatalo siya kay Sabonis. Baka dito maputol na yung losing streak ni Anthony Davis kay Sabonis. Magtatapat ng 4 na beses ang Kings at Lakers next season. Kung ibabase sa game record, -4 agad ang Lakers sa 82 games. Ikatlong game pa lang ng Lakers sa regular season, makakatapat nila ang Sacramento. Na pagdating naman ng December, yung natitirang 3, doon naman nila makakatapat at doon din tatapusin ang series nila. Baka dito may chance nang manalo si Anthony Davis dahil nasa Sacramento si DeMar DeRozan. Ang kryptonite ni DeMar ay si LeBron. Sa buong karir nila, nagtapat sila ng 57 times. 43 and 14 record si LeBron kontra kay DeMar. Ilang beses din nilaglag ni LeBron si DeRozan sa Raptors. Mismong galing na rin kay DeMar na kaya siya tinrade dati ng Toronto ay dahil na din hindi niya kayang talunin si LeBron. Game 3 pa lang ng 2018 playoffs nung nagawa ni LeBron yung heroic shot niya, alam na ni DeMar na iti-trade siya pagdating ng off-season. Nung nasa West pa si DeMar para sa San Antonio, 6-3 record si LeBron kontra sa kanya. Mataas pa rin yung winning record na yon. Nung lumipat na lang siya sa Bulls, nagsasalita ng panalo si LeBron at itong si DeMar DeRozan. Si Kyrie Irving naman, 11 straight nang natatalo sa TD Garden. Mula nang tapakan niya yung nuno. Nagsimula yun nung nasa Brooklyn Nets pa siya. Nananalo naman si Kyrie kontra Boston pero hindi siya nananalo kapag maglalaro siya sa TD Garden, ang home court ng Celtics. Nag-average pa si Kyrie ng 20 points per game last finals. Kapag naman naglaro siya sa home court ng Celtics, 14 points per game lang siya nung finals at 33% pa. Parang kailangan ni Kyrie mag-alay ng manok at kambing para mawala yung sumpa sa kanya or malas. Isang beses lang din sa regular season maglalaro si Kyrie sa home court ng Celtics. Mangyayari yon January 26, 2025. Hindi pa alam kung makakalaro siya noon kasi ang tagal pa. Kasama naman ni Kyrie si Klay Thompson. Ito yung kapatid ng tatay ng Celtics, si Steph. Kasi nga sabi ni Steph, proud father of Boston Celtics. Kasi nga dati, splash brother pa sila ni Klay Thompson. Ang isa naman sa mga karibal ng Dallas Mavericks sa West, yung Denver Nuggets. Meron silang 2 MVP doon, isang current at isang former MVP. Meron kasing isang streak doon ang hindi pa napuputol, pero actually 2 yon. Ito yung alam mo na matatalo sa playoffs ang Nuggets kapag ang katapat nila ay merong mahigit na 50 wins na team. Katulad na nangyari dati sa Minnesota. So nabash pa ako nun. Pero congrats pa rin nun sa mga sumabay. Yun lang kasi ang pwede mong ibato kay Nikola Jokic. Hindi pa siya nakakatalo ng isang team na merong mahigit na 50 wins. Inaasahan na kasi mapuputol ang streak na yun ni Jokic sa 2025. May isa pa kasing palatandaan dun dahil nasa kanila si Russell Westbrook. Since iniwan ni Kevin Durant si Westbrook noong 2016 off-season, papasok ng 2017, hindi pa nakakaabot si Westbrook ng second round ng playoffs. Nakasama na niya si PG at si Melo sa OKC, nakasama na niya ang prime James Harden ng Houston, pati ang prime Bradley Beal ng Wizards, nakasama niya na si LeBron at si Anthony Davis ng Lakers, pati si PG, Kawhi at James Harden sa Clippers. Hindi pa siya nakakalusot ng second round since manalo siya ng MVP ng 2017 at magkaroon ng triple-double. Nasa halos kalahati ng karir ni Westbrook, nalalaglag siya ng first round. Ngayon namang 2025 makakasama niya ang 3-time MVP at former champion na Nuggets kasama si Nikola Jokic.